guys! Welcome back sa ating channel. So in today's video, I'm going to talk about my reaction to Rufa Mae Quinto's interview with Karen Davila. Okay, so there are guys, mga points na bet ko, no? So Rufa Mae is a comedian, very brilliant, siya, very intelligent siya, no? She's just portraying a character na parang dumb and dumber, pero actually she's very smart, no? May may degree, tapos may I call it summa pa, no? Summa cum laude, economics yata yung niya, no? Oh, grabe yan, no? So it's math. So she's really brilliant, pero she just pretending to be something na hindi, no? So because she's a comedian. Kasi pag comedian talaga, for me, they are very, very smart. Kasi you cannot throw out any punchlines pag wala ka dito. Yung hindi ka mabilis mag-isip, hindi ka mabilis how we call that, formulate sentences or story in your mind. So she's really brilliant in that way. So yung mga nangyari sa buhay niya, kasi nga 'di ba, nawalan siya ng asawa kasi namatay biglaan, surprise death, sudden death. Okay, so hindi naman niya sinabi na illnesses, yung findings yata ng doctor sa States na sudden death talaga siya, no? Heart attack, tapos yun na. And then the situation was before they were able to see each other, sana their plan, no, hindi natuloy. So kasi there were times na sila, hidwaan ng konti, pero naman talaga guys, because of how chismis works, no, yung lumipad na yung chismis na hindi naman talaga super totoo, yun, yung ganon, yung marami lang talagang flattery words na nagbi-build up ng storyline, pero yung kabubuan talaga, they just have a little bit of misunderstandings. Tapos may case siya dito sa Pilipinas, she's busy with her, tapos dito siya with her kids, you know, tapos when her husband is trying to get back together, yung ganon. Tapos yung when you try to patch na yung hindi naman sa natural lang namang misunderstandings yun, kasi nga may mga, yung kaso nga niya, hindi niya na sa asawa niya, 'di ba? Yung hindi niya na how to explain better, kasi nga parang nabigla din siya, no, sa nangyari sa buhay niya. So lang, mga biglaan sa buhay, no, na ibigay talaga sa Panginoon, no, na hindi mo maasahan ba. So that was the case for Rufa. And then when she moved to the States, when she got married, she got anxiety, you know. But I think that she's doing pretty well with the death of her husband, kasi nga she focuses more on her kid, that she values time now with her kids, you know, kasi wala na din siyang family sa kasi parang in her line of, yung parang bloodline niya, parang marami yatang nawawala sa buhay niya, yung ganon. Yung similar kami ng niya, nang yung mga mahal mo sa buhay nawawala, you know? Parang similar kami ni Rufa. Na wala talaga akong maasahan na family, guys. Meron naman akong kapatid, pero hindi ko talaga maasahan, you know? Parang, parang iba. Yung namatay na family member ko, doon ako close. So yung mga natira, so and so lang, you know? Kasi hindi naman lahat ng mga tao na alam mo is kayo, di ba, compatible kayo. Hindi naman sa you try to judge people. Hindi, lang talaga yan. Ang kanya-kanyang panahon ba? Yun yung ganon. So, yung sa kapatid ko, wala naman kaming problema sa kapatid ko. May isa lang off konti, pero that's it. You know? But, yung talagang close ko, wala na talaga. You know, most of them, wala na talaga sa buhay ko. So, it's like, I'm a clean slate of people, yung ganon. Na whatever I have right now, my husband and my son, and that's it. You know, same din kay Rufa Mae, no? Yung lang talaga, yung her focus is her daughter. Tapos may sinabi siya na you really have to take the time to slow down, which is really good. Tapos sabi niya, when you take a shower, talagang
parang how you call it, you have to really digest the moment na you have to really slow, you have to be present, yung ganon, yung katawan mo, naglalinis ka sa banyo, yung inaano niya ini-emphasize niya talaga na live by each moment kasi hindi mo alam kung ano talaga, parang time is just borrowed here on earth, yung ganon ba, na bigla-biglaan na mawala ka dito sa mundo, so live each moment na, or you have to find a moment in your life na you have to slow down para makita mo kung ano ang value ng life, na what it is. Na yung hindi ka blindsided kasi lagi ka na nagmamamadali, lagi ka nagpo-push, na marami kang deadline, marami kang ginagawa. So super busy ang mind mo, clouded, Hindi mo digest na, ay maganda pala ang buhay, kasi hindi mo na siya hindi mo na siya na value ng todo-todo kasi nga, your time is focused on so much, so much talaga, hindi mo siya ma-appreciate ang life. Kasi yung nasa utak mo, schedule, deadlines, bills, yung ganun, di ba? Yung parang push ka na lagi. So, yung maganda yung na sinabi ni Rufa talaga na take the time to slow down each day. Tapos, ini-instill niya sa kanyang daughter, which is really good. Tapos, live each day by the present moment. Yung sinabi din ni Rufa, Tapos hindi niya alam, living by the sabi niya, wala akong plano, I don't know, but then, look what happened to her life. Parang maraming blessings na dumating sa buhay niya. Kasi when you live by the unknown, guys, yung Lord, bahala ka na Lord kung ano ay yung plano mo sa akin, Kasi nga, guys, even if spiritually awakened ka or spiritualist ka, hindi mo talaga alam ang buhay. Nasa kay Father Source, kay Father God pa rin yung hawak ng destiny mo, Meron ka namang birth chart, meron ka namang soul map. Pero hindi detalye, Yung alam mo lang yung general view ng life or soul's destiny mo, pero hindi mo alam day by day na ito ang gagawin ko. Hindi. Kasi talaga guys, iba talaga ang life. You live by the unknown talaga. But when you live by the unknown, gaganda ang buhay mo. Kasi nga, parang you appreciate every moment na nandito ka sa mundo na ma-appreciate mo siya na, ay, ang ganda pala sa mundo, Buti may time ako, maganda yung, I'm so healthy at this time, yung ganun ba, ma-appreciate mo siya. Hindi, dahil super busy ka, hindi mo na siya hindi mo na siya makita, kadalasan talaga pag yung like for example sa family ko yung father ko, tapos makita mo na, ay, ang bilis naman ng panahon, nandito na ako sa bed, bedridden na ako, hindi na ako makapag-enjoy kahit saan, kasi hindi na kaya ng katawan ko, diba? So, doon ka na magsa-slow down, doon ka na magre-regret na ang bilis ng panahon, I'm already 70, 80 years old, ito lang yung nagawa ko sa mundo, sana marami akong ginawa, yun, magmuni-muni ka na sa deathbed mo, which is talagang, I would say 80% of humanity na ganyan talaga, hindi ma-appreciate ang buhay, Kaya kami ng husband ko, nag-early, talaga kami, off work. Kasi we want, kahit na hindi naman kami mayaman, we are making ends meet, May sahod ako dito, konti-konti lang. Tapos, kung di kami masyadong naglalakwat siya, yung basta together lang kami ng anak ko, tsaka yung asawa ko, yung kaming tatlo, maganda na yung buhay namin. Yung hindi kami stress sa life, hindi kami nagpo-push lagi, yung may time na kami sa isa. Iba talaga yung life namin dito nung compare nung doon kami sa US. As in, lagi kaming naghahabol sa bills, lagi, tapos yung stress ka palagi, tapos yung asawa ko dati, nag-work pa siya, yung palagi everyday, magkita mo sa mukha na very, very stressful, tapos maraming problema sa work, yung ganun ba? Yung mahirap, ang energy is very, very heavy, whereas now, it's like, as a normal experience na mga misunderstanding, kasi wala namang
Hindi din maganda ang buhay pag walang spices, no? Hindi mo siya ma-appreciate pag walang contrast, walang opposite, walang negative, kasi hindi mo siya ma-appreciate. Tapos hindi ka rin matututo, or hindi mo rin ma-learn yung mga lessons, o hindi mo siya makita yung ma-blindsided ka ba. So, ganun lang. So, ito lang ang example natin for today's video. Sana may napulot kayo, no, ng mga aral, ng mga lesson na bigyan yung time yung sarili nyo, guys. Wag na lang puro pera, 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 pera. Making ends meet. Kung may extra, okay. Kung wala naman, okay lang din, you know. Tapos, trust and believe in yourself and live each moment. Yung, talaga, buksan nyo talaga yung mga mata nyo. At saka mag-appreciate kayo sa anumang nasa sa inyo, at ano yung nakikita nyo. Mag-appreciate na kayo. While, healthy pa, very active pa sa life, nakakita pa kayo, you can move around. So, ganun. Huwag kayong mag-wait ng moment na wala na kayong magawa. Okay? So, that's it. Hope you find this video helpful and you learn something out from it. Bye!